Kanya-kanyang diskarte ang mga pasahero sa NAIA Terminal 3 para maibsan ang init. Sa gitna yan ng pansamantalang pag-shutdown ng centralized cooling system sa NAIA Terminal 3. Mula sa NAIA, saksi live si EJ Gomez. EJ? Atom, nagpatupad ang Manila International Airport Authority o MIAA ng proactive na hakbang para mapahusay ang air cooling system dito sa NAIA Terminal 3 na naglalayong maresolba ang mga issue sa hindi sapat na lamig sa loob ng paliparan. Sinimulang i-shutdown ang air cooling system kaninang alas 9 ng gabi at magtatagal hanggang alas 9 ng umaga bukas. Higit isang oras pa lang ang lumipas, ramdam na ng maraming pasahero ang init sa loob ng paliparan. Ang pamilya Liaban kasama pang mga bata nang maghatid ng kaanak patungong Qatar. Matindi raw ang hassle ngayong mainit kahit sa waiting area lang sa Terminal 3. Panay-paypay daw sila para maibsan ang init. Bumili na rin daw sila ng mga palamig at inumin. Ganyan din ang ginawa ni Nanay Feli na hinihintay lang din ang pag-alis ng kanyang kaanak o anak na palipad din papuntang Qatar. Pati nga staff ng NAIA di rin nakaligtas sa air cooling system shutdown. Kanya-kanyang paypay din sila ngayong gabi. Lang kasi syempre in-expect namin malamig. So kaya may mga dala kaming bata, comfortable lang. Kaso yun nga, sobrang init. Sobrang init talaga. Ngayon medyo nainitan na, tapos ganito na yan. Pumili ako ng ganito para ma-fresh ko anak ko. Siyempre, tistiisin. Sa isang pahayag, sinabi ng Manila International Airport Authority na habang naka-shutdown ang centralized cooling system, magpapakalat ng mga electric fan at blowers sa iba't ibang lugar sa paliparan. Pagaganahin pa rin ang ilang standalone air conditioning unit dahil batid ng MIAA na hindi magiging optimal ang lamig sa mga oras na yan. Apektado ng shutdown ang mga check-in counter, immigration departure area, final security check area, baggage carousel area at maging arrival lobby. Tinatayang 27,000 na pasahero ang maaapektuhan ng 12-hour temporary shutdown. Nakaantabay naman ang medical team ng MIAA para sa anumang medical emergency. Humihingi ng pangunawa si MIAA General Manager Eric Jose Ines para sa anumang inconvenience na dulot ng upgrade sa terminal. Atom, sa mga puntong ito, patuloy ang pagdating ng ilan pa nating mga kababayan dito sa NAIA Terminal 3. May ilan na hindi raw alam yung tungkol doon sa pag-shutdown ng air cooling system ng paliparan. Kaya sa ilang oras daw na kanilang paghihintay, talagang didiskarte na lang sila, lalo na yung may mga kasamang bata at matatanda. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, ang inyong saksi. Nagliwanag ang gabi habang nagbubuga ng lava ang Mount Etna sa Sicily, Italy. Nagbuga rin ito ng makapal na usok. Isang Mount Etna sa mga pinakaaktibong bulkan sa mundo. Ang mga pagsabog ng bulkan nakatala sa kasaysayan simula pa noong 425 BC. Formal nang inanunsyo bilang Republican presidential nominee si dating US President Donald Trump. Kasunod yan ng pagtangka sa kanyang buhay nitong weekend. Unang public appearance ni Trump ang gumugulong ng Republican National Convention sa Milwaukee, Wisconsin. Sa Webes, inaasahang tatanggapin ni Trump ang nominasyon. Napili niyang running mate si Senator J.D. Vance ng Ohio, dati kritiko at ngayon loyalista ni Trump. Inanunsyo na ang unang 5 entries para sa Metro Manila Film Festival 2024. Pasok dito ang entry ng GMA Pictures at GMA Public Affairs na Green Bones. Pagbibidahan niya ni Dennis Trillo, Sofia Pablo at ng isa pang big star na ire-reveal soon. Ang plaque of recognition para sa pelikula at tinanggap ni na GMA Pictures President and GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez at GMA Pictures Executive Vice President at GMA Public Affairs First Vice President Nessa Valdelion. Pasok din as official entries ang The Breadwinner Is nina Vice Ganda at Eugene Domingo. Himala, isang musical nina Aisel Santos at Between Escalante. The Kingdom at Mixed Frequencies, Haunted Hospital.
Hindi maikakaila na isa ang laing sa paboritong putahe ng mga Pinoy, lalo na ng mga Bicolano. Kaya naman sa isang cooking competition sa Camarines Sur, tampok dyan ang main ingredient ng laing na gabi leaves o katnga. Saksi si Jessica Kalinog ng GMA Regional TV. Pwedeng tanghalian o kaya panghapunan. Tiyak, craving satisfied ka talaga sa sarap ng Pinoy dish na laing. Pero ang main star talaga ng laing, ang gabi leaves o ang tinatawag na katnga. Yan lang naman ang isa sa mga pride ng bayan ng Bula sa Camarines Sur. Kaya sa kanilang Agri Day, idinaos ang isang cooking contest kung saan ang main ingredient, syempre, ang katnga. All natural ingredients lang ang maaaring ilahok. Si Nanay Herma, gumamit ng tanglad at dahon ng bayabas sa kanyang katnga dish. Meron pa nga siyang kaunting trivia para sa atin. Ang naman ako po sa lola ko, ang dahon at saka yung stem, pwede siyang ibugtak para mawara ang gatol. Yan po. Opo ma'am, na-try ko na po. Effective po talaga. Pero hindi ko po yan gamit. Sa 8 residenteng naglaban-laban, isang dish ang nagwagi sa panlasa ng judges. Yan ang luto ni Jesus Saluna Jr. Dahon ng tanglad, dahon ng mga sili, dahon ng sibuyas. Lahat po ng sangkap mo nandun, dinikdik ko po. Sa kanyang pagkapanalo, mag-uuwi si Jesus ng cash prize. Para sa GMA Integrated News, ako si Jessica Kalinog ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Salamat sa inyong pagsaksi. Ako po si Pia Arcangel. Sa ngalan ni Arnold Clavio, ako si Ato Maraulio. Para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi! Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.